So hello guys, what's up? Welcome ulit sa aking channel and sa panibago kong videos na ito. Medyo inaantok na ako ng konti sa mga oras na ito. Pero dahil meron akong naalala na maaring i-share sa inyo. I-share ko muna sa inyo. Bago ako matulog. So kasi para sa akin na naghahanap ng work o trabaho, kasi naghahanap ako ng trabaho sa mga sitwasyon na to, kasi kailangan ko na ng trabaho eh. So merong isang tropa na nag-advise sa akin, sabi sa akin, gusto mo pre sa sa abroad, kaso kailangan marami kang skills, marami kang skills, yung marami kang nalalaman about sa mga iba-ibang uri ng trabaho, yung mga ganun. So kung ikaw ay isang mekaniko, dapat alam mo rin yung trabaho ng isang mga pipe laying, o kaya meron ka pang ibang alam na trabaho bukod sa pagmemekaniko, para daw maging in demand daw ako sa abroad o sa kumpanya na papasukan ko. Kasi nga baka mangailangan din daw doon ng ibang skills, then available daw o magiging available daw ako kapag marami daw akong skills na nalalaman. So napaisip ako bigla sa sinabi niya. So naisip ko, tama nga naman, kapag marami kang skills, marami kang nalalaman na trabaho, marami kang nalalaman na mga bagay-bagay about sa mga iba-ibang uri ng trabaho, maaaring maging in demand ka nga sa kumpanya na papasukan mo, kasi kung hindi man maging bakante o wala mang bakante na ina-applyan mo o yung gusto mong applyan dun sa trabaho mo, baka naman meron pang ibang bakante na available ka pa rin. Ang ibig ko sabihin, halimbawa, nag-a-apply ka bilang isang mekaniko, sakto yung posisyon na yon full na, o kaya hindi na available kasi hindi pa hiring. So ngayon meron silang skills na ibang hinahanap na available. So halimbawa, ang available lang nila doon yung yung nag-welding, o kaya yung nag-construction, helper ka, o kaya lead man. So kaya mong gawin yon, so magiging available ka doon. So kapag hindi man, kung wala mo available sa ina-apply mo, maaari ka pa rin maging available sa ibang kurso o sa ibang posisyon na pwede mong applyan at kuhain kapag hindi available yung gusto mong kuhain. Sabi ko sa sarili ko, tama naman. Okay nga yung ganun, sabi ko. Kung ganun yung pinaka kadalasan nangyayari sa pinaka agency o company na ina-applyan ng mga nag-a-apply, siguro kailangan mag-take pa ng ibang risk para magkaroon ng ibang alam na skills. Hindi lang isang skills yung alam. Ibig sabihin, marami kang alam na skills dapat, na pag-aaralan. Sabi ko, okay sana na kung ganun yung gagawin ko. Sabi ko, okay yung offer niya sa akin. Sabi ko, pwede kong gawin yon. Kaso bigla akong may naalala masalimuot, malungkot yung naalala ko.
Kaya hindi ko na pinagpatuloy yung ganong diskarte. Yung mag-aaral ka ng maraming skills para makapag-abroad, no? Hindi na ako nag-take ng risk para doon. Hindi na ako nag-effort para doon, no? Dati gusto ko yun. Pero ngayon, hindi na eh. Nawalan na ako ng gana. Oo. Kasi, iba yung, iba yung kapalaran ko eh. Ibig kong sabihin, malungkot yung kapalaran ko. Kaya, hindi na ako ginanahan mag-take pa ng risk para doon. Para mag-aral pa ng kung ano-ano pang pag-aaralan. 'Di ba? Na hindi naman mapapa sa akin din balang araw. Kumbaga parang paasahin lang naman din ako eh. Ba't pa ako papasok sa ganong sitwasyon, 'di ba? Siyempre, pag mag-aaral ka ng mga skills, isang skills pa nga lang eh, maaari ka ng magastusan. Although, may mga programa na libre, minsan lang dumating yun sa isang taon. Minsan, hindi pa nga dumarating yung ganong chance sa isang taon eh. Minsan, magugulat ka lang, may programa agad na ganon, na libre eh. Diba? Tapos limited slot pa. Diba? Di swerte mo. Yung iba naman kasi talagang pinaggagastusan talaga. Diba? Para yun, sa mga, yung gumagawa ng mga ganun, para sa mga gumagastos at sa mga nag-take ng risk ng ganun, ayun yung mga kumpiyansa talaga sa sarili na mapupunta sa abroad o makukuha nila yung gusto nila. Kasi nga, pwede sila sa ibang bansa, diba? Pero alam mo ba, nag-isip din ako ng gano'n noon na makapag-abroad, magtrabaho doon, no? So nag-isip din ako ng mga bagay-bagay na mapapa-excel ko para sa sarili ko. Umasa rin ako, nagantay ng panahon para mangyari yung mga ganong bagay. Kaso ang ending, bigo eh. Hindi ko nakuha yung ganong bagay. Parang pinaasa lang ako ng panahon. Parang sinabi sa akin na, parang pinamukha sa akin na hindi ka pwede sa mga ganong klase ng trabaho. 'Di ba? Anong ginagawa mo sa ganito? Yung mga ganon. Basta, kung anong mga pinagkasabi sa akin na masasakit. Kasi nga, kumbaga, nangarap ako eh. Tapos, inantay ko yung panahon na dumating man sa punto na matutupad yung balang araw. Kasi, ano pa lang ako eh, high school pa lang ako, gusto ko na mag-abroad. Ay yung inaantay ko. So, inalagaan ko dun yung yung record ko sa police tsaka sa NBI. Kahit na medyo loko-loko ako noon. Oo. Talagang hindi ako napapunta sa police. Wala akong record sa NBI. Kasi nga, iniingatan ko yung record ko para doon. Kasi alam ko balang araw, makakapag-abroad ako. Kaso, kabaligtaran yung nangyari. Sabi ko parang inalagaan ko yung pagkatao ko, tapos ganun lang mangyayari sa buhay ko, di ba? Parang hindi ka tanggap-tanggap. Parang
Basta yung feeling ko nun parang ano eh, parang tawag doon, parang paano nangyari yun yung ganun, parang sinabi na lang sa'yo na bawal ka pero hindi mo matanggap kasi nga parang hindi ka kumbinsido sa sinabi nila na bawal ka. Alam mo yun, parang may kulang. Bakit? Parang may katanungan pa sa isip ko, bakit naman bawal? Bakit? Ano ba yung trabaho dun? Pang tao naman yun ah. Di ba? Eh tao din naman ako. Oh. Ano ba yung mga trabaho dun? Di ba? Oh, eh kumpleto yung katawan ko. Hindi naman kulang. Tang na yun, mga kulang nga yung katawan. Yung mga parte ng katawan eh. Nakakapagtrabaho pa eh. Di ba? Nangarap lang ako yun, boy. Tapos, biglang ganun-ganun na lang. 'Di ba? Bigla na lang walang bigla na lang hindi matutuloy sa ganun. Parang siyempre nalungkot din ako nun kasi yung pag-aalaga ko sa record ko tsaka sa sarili ko nun, siyempre ano ka rin yun eh, mag-e-effort ka rin dun eh. Kung yung mga pinag-iiwasan ko nun ng mga bisyo para lang hindi ako masangkot sa mga bagay-bagay. Diba? Tapos, syempre, alagaan mo rin yung yung makulong ka. Kasi, ang alam ko nun, kapag may record ka nga galing kulungan, hindi ka na makapagtrabaho. Diba? Eh, siguro kapag lumaya ka, may chance ka pang makapagtrabaho. Hindi ko alam kung kaninong chance binibigay yung mga ganun. Siguro may proseso rin yun. Diba? Pero ang alam ko talaga kadalasan kapag galing kulungan, hindi ka na makakapagtrabaho o wala ka ng chance na para makapagtrabaho. Di lalo pa kaya pag ng ibang bansa ka, record mo yan, titingnan. No, hindi may sabit ka. Diba? Hindi laglag ka na. Paano pa makapag-abroad, di ba? Paano pa makapagtrabaho sa abroad, di ba? Tapos kung ano-ano pang mga sideline yung mga pinasok ko nun para lang makasurvive araw-araw sa buhay, di ba? Para lang magkaroon ng laman yung sikmura mo. Dahil nga, ina-expect mo na makapag-travel ka sa abroad eh. Di ba, balang araw eh. Siyempre alam mo naman pag nangangarap pre, nagtitiis, di ba? Lahat naman ng tao nagtitiis kapag magtrabaho ka tapos wala pa yung sahod. Tapos kapos yung pera mo, siyempre magtitiis ka muna. Di ba? So parang ganun din yung ginawa ko nun. Di ba? Kaya yung inoffer sa akin ng tropa ko nun na kailangan maraming skills, okay naman, tama naman. Siguro para sa kanya yung ganon, yung maraming skills tapos magiging available ka, di ba? Kasi nauso doon dating yung test no, siyempre skills yung kailangan na ron. So yun, so siguro para sa mga ilang tao yun, pero sa akin kasi sa akin hindi para sa akin talaga yan. Iba yung binigay sa akin ng mundo. So, sobrang pait. No? Then, kasama rin yung mga nandun sa boundary. So, pagdating sa akin, naka-close sila. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may dahilan sila. Siguro sila lang nakakaalam. Pero wala ako ibang nakikitang dahilan. Basta ang alam ko lang, pagdating sa akin, sarado sila. Ewan ko. Ang kailangan ko lang naman, makapagtrabaho. Hindi naman yung attitude nila yung kailangan ko eh. Kailangan ko yung oo nila para makapag-travel o makapagtrabaho sa abroad. Nung mga time na yon na hayok na hayok pa ako sa pagtatrabaho,
Siyempre, kung tatanggapin ko yung ganung offer na kailangan skilled ka, tapos magte-take ka palang ibang risk na skilled, so kailangan maraming skilled, tapos hindi ka makakapag-abroad kasi hindi ka pwede, aanin ko pa yung maraming skilled, aanin ko pa na mag-aral para lang maging skilled. Ba't pa ako mag-e-effort? O ba't pa ako mag-asayang ng pera para lang maging skilled? Diba? Bakit ko pa pasasakitin yung ulo ko? Bakit pa susugatan yung mga bakit ko pa dadagdagan yung kalyo ng mga palad ko kung hindi rin naman ako ma-hire sa abroad dahil hindi ako pwede, di ba? Ang dahilan ko kung mag-aaral ako ng skilled, syempre magagamit ko sa ibang bansa, hindi para iyabang, di ba? Siyempre kailangan magamit ko yung skilled na yun, di ba? Kaya nga mag-effort kasi nga kailangan mo yung ganang skilled kasi yun yung kailangan dun. Tapos hindi ka magiging pwede, di na, putang ina. Di ba? Ngayon kalokohan kapag tinanggap ko pa yung ganun, di ba? Kung sabi din ng iba na pwede naman gamitin sa Pilipinas yun yung mga ganang skill, sabi ko di na, purpose ko kaya ako kung mag-aaral ako ng ganun, purpose ko makapag-abroad ako. Pero kung hindi na ako makapag-abroad, di bali na, dami namang ibang trabaho, kahit hindi ka skilled makakari ka naman, kikita ka rin naman kahit hindi ka skilled, di ba? Ba't pa ako mag-e-effort ng gano'n? Di na lang, di ba? Di ba? Tangina. Sabi ko nga sa sarili ko noon ng mga oras na nalaman ko na hindi ako pwede sa ibang bansa. Sabi ko dapat pala yung bata ako, dinoble-doble o triple-triple ko na lang pagiging gago ko para matanggap ko pa di ba? Siyempre kung anong mangyayari sa buhay mo na hindi maganda, dapat laging may dahilan, di pwedeng walang dahilan, di ba? Sana pala naging naging snatcher, hold upper, no? Kung alam ko lang na hindi ako makapag-abroad, kung alam ko lang na hindi ko rin matutupad yung mga kagustuhan ko, no? Sana pala sinamantala ko na noon, di ba? Kung alam ko lang talaga, sana naging ganun na lang ako. Gumita pa ako ng malaki, kaka-hold up, di ba? So, ibig sabihin, no, yung isang tao kaya nagagawa yung isang bagay, kaya nagiging masama yung isang tao, syempre laging may dahilan, no? So depende na lang sa dahilan mo kung magiging valid ba yun kapag napakinggan o kapag sinabi mo, diba? Syempre hindi naman lahat ng dahilan magiging accurate o magiging valid, diba? Depende pa rin kung magiging valid yun o hindi yung dahilan mo kaya nagiging masama ka, diba? Ano kaya maging halimbawa lang naging hold-upper ako kasi nalaman ko na hindi pala ako pwede, no? Halimbawa lang, siguro sa edad ko na 15 years old ako noon, bigla ako agad nalaman
na hindi pala ako pwede sa ibang bansa. Tapos nalaman ko, nung nalaman ko na hindi ako pwede, nagrebelde ako bigla, nang hold up ako. Bigla, kahit saan, Naku, sayang si Vincent, sayang si Alexis Leo, naging hold upper lang, malapit sa kamatayan, makukulong lang sa kulungan. Sinayang yung buhay, hindi nagtrabaho lang, di ba? Wala eh. Naging maayos naman tayo, naging diretso naman tayo sa pamumuhay. Naging patas naman tayo, tapos yung tadhana, hindi pumapabor sa'yo, no? Ganun talaga mangyayari. Di ba? Kasi nga, kahit na anong kagustuhan mo, kahit na kadalasan lumabangan ng patas, kapag hindi pumabor sa'yo ang panahon, talagang walang mangyayari. Pero kung bata pala ako, nalaman ko agad na hindi ako pwede sa abroad. Siguro ay na lang yung maging buhay ko eh. Mag-dapper na lang. Di ba? Siguro kung ngayon, ilang taon, kung 15 years old ako, tapos hanggang ngayon, siguro talamak na old dapper ngayon. Wala eh. Di ba? Lumalaban naman pala ng patas, pare. Di, padaanin mo na. Alis ka dyan. Padaanin mo na. Lumalaban naman pala ng patas eh. Dahil sa'yo, nagiging masama pala sila eh. So, hindi na ako nagka-amor sa ganon. Itong sitwasyon ko na to ngayon, hindi na ako nagka-amor na mag-abroad. Hindi na rin ako ginanaan umasa doon. Para doon. Wala na ako ng gana. Nakasarado sila eh, pagdating sa akin. Diba? Okay lang. Okay lang. Ganoon talaga siguro buhay. Hindi lahat nagbibigyan ng tsansa. So yung guys, next time ulit. So hanggang dito na lang muna yung i-share kong video sa inyo. Medyo inaantok-antok na rin ako. Sa oras na to, madaling araw na rin kasi. Sa tuwing madaling araw lang kasi ako na nagiging bakante yung oras ko. Pero i-try ko pa rin mag-vlog sa umaga. Baka pwede. So, next time guys, ingat kayo lagi. God bless. Next vlog ulit.